Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa selebrasyon ng Araw ng Davao. May hiling naman ang bise para sa ika-81 kaarawan ni former President Rodrigo Duterte. Live mula sa Davao City, magbabalita si MJ Mondihar. MJ, magandang gabi sa iyo. Mayong gabi, partners, dyan sa studio. Ibang-iba ang ora dito sa Davao City sa kabila ng nararanasan natin na oil crisis. Dahil dito, ang mga residente ay nadadala pa rin ngumiti at makasaya lalo na sa kaarawan ngayong araw ni former President Rodrigo Duterte. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa impeachment hearing sa Philippine House of Representatives. Nitong Biyernes, nagsampa ng petition for certiorari and prohibition kasama ang hiling ng TRO, sina Attorney Israelito Torion at iba pang mga personalidad at abogado. Kabilang sa mga petitioner, sina Attorneys Vic Rodriguez, Martin Delgra, Jimmy Bondoc, Raul Lambino at Councilor Luna Acosta Manlitok. Ang petisyon ay laban sa House Committee on Justice na nagsasagawa ng impeachment proceedings laban sa bise. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Sa panayam dito sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na hindi siya kinonsulta ng petitioners sa kanilang pagdulog sa Supreme Court at wala umuno sa kanyang isip ngayon ng impeachment. Ipinapaubaya na lamang niya ang usapin sa kanyang legal team. Dagdag pa niya, mas marami raw problemang kinahaharap ang masang Pilipino kaysa sa impeachment. Kabilang na dito ang matinding pagtaas sa presyo ng langis dulot ng oil crisis sa gitnang silangan. Samantala, dumalo naman ang ilang personalidad sa culminating activity na ika-81st Araw ng Davao. Kabilang dito sina Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Dumalo rin ang mga kongresisang sina Kiko Barzaga ng Cavite 4th District at Leandro Leviste ng Batangas. Naroon din ang mga abogadong sina Ferdy Topacio, Vic Rodriguez, Harold Respicio at Rowena Guanzon. Gulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakakataba ng puso na merong hindi tiga Davao na pareho ang nararamdaman ng karamihan ng mga Davaoenyo, lalong-lalo na sa celebration ng Araw ng Davao. Narito naman ang birthday wish ni Vice President Sara para sa kanyang ama na si former Philippine President Rodrigo Duterte. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Sa ngayon mga partners ay hindi pa nakakausap through phone call ni VP Sara, si former President Duterte, pero no worries daw siya dahil nandun naman ngayon sa ICC si Davao Congressman Paulo Duterte para nga asikasuhin, tagahilot at syempre namimiss ni PRD na magsalita ng Bisaya. So nandun si Kong Polong para makipag-usap sa kanya. At sinabi rin ng Vice President na wala siyang idea dahil natanong siya kung allowed ba na mag-celebrate ng birthday sa loob ng ICC detention facility. Sinabi niya sa panayam kanina na wala siyang idea kung pwede ba yon at wala siyang update kung may nangyari bang ganoon na ceremony o pagunita sa kaarawan ni FPRD sa loob ng ICC. Nagpasalamat naman si VP Sara sa lahat ng masang Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino workers na nagsasakripisyo, overseas Filipinos din, na pumupunta ng personal sa detention facility sa labas ng ICC para nga ipakita ang kanilang suporta sa dating presidente. Sa ngayon, mga partner, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad. Kaninang umaga nagkaroon ng parade. Ngayong gabi nagkaroon ng solidarity walk ang mga residente ng Davao City, both mga empleyado ng gobyerno, mga negosyante at lahat ng mga nandito sa syudad para nga ipakita ang pagmamahal sa dating mayor at dating presidente ng bansa. Gikan diri sa Dakbayan sa Davao para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar.